Pinoy talakayan, kay Paskri, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy talakayan, kay Paskri, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Simula alas 4 hanggang alas 5, magbasa ka ng dyaryo, tumutok sa radyo, kasama ang tatlo sa araw ng linggo. Mga maaasahan na tunay na katoto. Kung meron kang issue at mga komento, kung meron katanungan, pwede kang magreklamo sa programang talagang #1 sa estasyon na maaasahan. Huwag mahihiya na ito ay banggitin, sigurado na ikaw ay papansinin. Ang talakayang talagang kakaiba, kung nakikinig ka, Pinoy kang talaga. Pinoy talakayan, kay Paskri, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy talakayan, kay Paskri, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Ang ating gobyerno ay walang ginagawa, kaya ang kahirapan ay lalong lumalala. Kawawa naman ang lahat ng dukha na hanggang ngayon kahit isang tuka. Ang ating kalikasan na di maiiwasan, kahit na anong gawin, siguradong mababawasan ng bahay sa lakas ng bagyo na walang ginawa kundi ang mama. Ay, isa pong magandang tanghali ulit sa inyo mga suking taga-subaybay ng ating programang Talakayang Pinoy. Dito naman po tayo sa Kakampi Online para pagpatuloy ang ating mga tsikahan, mga talakayan, mga iba pang mga serbisyo publiko, no? Ito po inyong lingkod, Engineer Willie Juan, at pansamantalang tumitimon dito sa ating programang Talakayang Pinoy. At hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa at tayo'y kulang na sa oras. Ang isang magandang balita mga kaibigan ay itong nakaraang araw ay meron na tayong bagong sekretary ng DNR, Department of Environment and Natural Resources, at ito'y walang iba kundi si dating Chief of Staff ng ating Armed Forces of the Philippines na si General Roy Simato, na siya ngayon ay bago siya designate bilang DNR Secretary ay siya po'y special envoy ng ating mga OFWs, no? Ang kanyang dating posisyon ay para umalalay sa ating mga kababayang OFWs, saan man sila naroroon, na kung kailan nilang matulungan, ay siya po itong si General Roy Simato ang namamahala rito. At biglang sa pagka-disapprove pagka-reject kay dating Secretary Gina Lopez ay ng Commission on Appointments, ay ito pong si General Roy Simato ang na-designate ng ating Pangulong Duterte. Sino po si Roy Simato? Si Roy Simato po isa pong general, graduate po ng Philippine Military Academy ng class 1970. Madaling sabi, mas senior siya kay Senator Lacson, no? Siya po naging Chief of Staff ng hindi naman humahabang maigsi lang po, no? Mga ilang buwan lang po siya naging Chief of Staff noong panahon po ni Pangulong Gloria. At siya po naglingkod na bilang ambassador sa Middle East. Kaya ang maalala ay siya po'y naging na-assign po sa isang division ng ating armed forces, ng ating army nung unang panahon sa bandang Davao, at kaya sila nagkakilala ni Pangulong Duterte. At alam naman natin na ang Pangulong Duterte ay lagi ay nagtitiwala siya sa mga dati na niyang nakasama sa paglilingkod nung siya mayor pa siya, o kaya siya prosecutor pa, o siya naging vice mayor pa, o naging congressman pa doon sa kanya lugar ng Davao. So makikita natin na itong si Roy Simato ay isa pong masasabi natin na hindi siya kasing passionate ng dating secretary na si Miss Gina Lopez
sa kanyang advokasya sa DNR. Itong si Roy Simato ay medyo parang ang kanyang personality ay hindi siya very harsh in terms of enforcing or implementing his maybe his programs, no? At nagsabi na siya ng pauna na aaralin niya yung mga nandyan na ng mga pulisiya ng DNR at saka siya mag-implement ng mga pulisiya. Hindi niya sinasabing lahat-lahat ng sinimulan ni dating Secretary Gina Lopez ay susundan din niya. Pero nasabi na niya na gusto niyang masunod ang responsible mining. So, ayan po yung isang ganda dahil hindi niya totally pinapatigil ang mining, pero gusto niya na responsable ang paggawa sa pagmimina. Kaya makikita natin na maaaring itong si General Simato ay maging effective na secretary sa DNR. Ang isang paniwala natin ay dahil sa training niya sa military, magkakaroon ng mataas na pagtingin itong mga negosyante na sa ngayon ay gumagawa ng pagmimina sa ating mga natural resources. At by and large, ang mga kababayan natin ay medyo tumitingala. Tumitingala sa bawat naglingkod bilang mataas na katungkulan lalo na sa armed forces, no? Lalo na pag wala ka namang naging mga kaso diyan, no? Di umano'y na mayroon mga nung naungkat nung panahon ni dating DND Secretary Angelo Reyes na meron yung mga pabaon ng mga nagre-retirong mga chief of staff. Pero nung panahon na yon ay dinenay naman ni new Secretary Roy Simato itong allegations nito, no? Marami yung mga naging chief of staff ng mga panahon na yon. At nagkaroon ng mahabang investigasyon sa Senado at lahat ng mga sumunod na mga chief of staff o naunang chief of staff, mga kasunuran nila Angelo Reyes, namayapa ng Angelo Reyes, ay naakusahan na tumatanggap ng pabaon. 50 million na pabaon sa mga panahon na yon. At ayun na nga, at nasabi naman ni Secretary Roy Simato na walang katotohanan ng mga ito. At si Roy Simato po ay galing po, nagmumula siya sa Bangi, Ilocos Norte. Isa po siyang Ilocano at one of the pride of the North. And he comes from a place where if you've been there, makikita mo yung mga windmills dun sa lugar niya sa Bangi Bay in Ilocos Norte. So let's hope that Secretary Roy Simato will be able to provide the needed expected good service to the country and for our natural resources. Yan po. At yung huling mga survey ng ating mga survey networks ay nagbunga na naman ng magandang resulta sa Pangulong Duterte. At 8 sa 10 Pilipino ay nagbibigay ng tiwala, mataas na tiwala sa ating Pangulong Duterte sa tuloy-tuloy ng kanyang paglunsad ng kanyang mga programa. At siguro, ang analysis ko, kaya mataas lagi itong pagtingin ng mga tao sa kanya ay dahil sa kanyang implementasyon ng, of course, yung laban sa droga na nakita naman natin ay unfortunately, of course, mayroong mga namamatay. Pero nakita rin natin na bumaba ang mga krimen at unti-unting nasusugpo itong kinakatakutan na drug menace, no? At nakita rin natin yung kanyang paghigpit kontra sa corruption, no? Sa mga nakaraan, nakita natin yung pagtanggal niya kay Secretary Sueño bilang Secretary ng Department of Interior and Local Government, and the mere allegations na mayroon corruption, at ito'y nagmula sa
di umano'y nakatanggap si Sueño ng mga kickback doon sa pagbili ng Bureau of Fire Protection ng mga fire trucks mula sa Europa. Maalala natin, narinig natin sa mga taga Bureau of Fire na ang halaga ng fire trucks na ito ay maabot ng 80 million. At narinig din natin sa Pangulo na dati ang binibili lang nilang fire truck ay nagkakahalaga lang ng mga 7 to 8 million. So, ang laking halaga po talagang at posible nga na maaring mayroong di umano'y dapat may investigahan din to, no? Kung may katotohanan nito. Ayan po, at sana ay magtuloy-tuloy ang magandang serbisyo na yan ng ating administrasyon Duterte. Okay, ang bago pong balita ngayon na dumating sa atin na kaalaman ay naaprubahan sa ating Senado, sa ating Kongreso, ang panukalang magkaroon ng mga national ID sa bansa. Pagka ang isang Pilipino, pagka umabot na siya ng 18 years old ay pwede na siyang mag-apply ng national ID. Ako, pananaw po natin dito ay pag maaprubahan tong batas na ito ay magdudulot to ng mga simplifying sa dami kasi ng mga ID natin. May ID ng SSS, ID ng voters ID, merong postal ID, kung ano-anong mga ID, ang daming ID po natin, no? So, kung magkakaroon po nito ay masisimplify at of course, ito ay mamomonitor yung mga tao, no? At posibleng ito ay makakakontrol sa ating security. Pagka kasi walang mga national ID at nasa 18 years old and above na ay pwede po siyang ma-determine na posibleng tawag niyan, hindi po siya posibleng iba siya, no? Foreign or what, no? So makakatulong po ito sa tingin natin sa seguridad ng ating bansa. Okay, yan po isang magandang balita na posibleng magtuloy-tuloy na rin yan, kasi nagkaroon na rin ng mga reading, third reading o second reading yung mga ibang panukala ng Pangulong Duterte, lalong-lalo na yung death penalty dyan sa House, naaprubahan na ng mga congressmen, pupunta na lang sa Senado, no? Well, sa amin sa profession, no, ang aming plumbing engineering bill na matagal nang dating inaprubahan ng Kamara, no, House of Representatives nung nakaraang Kongreso, na ngayon ay nirefile na naman sa House of Representatives dahil hindi nga nakaabot ng approval sa Senado nung nakaraan, ay nagkaroon ng bagong hearing dyan sa Senado nung Lunes at nagbunga ito ng hindi maganda kasi ang naging pahayag ni Senator Trillanes na siya po yung chairman ng Committee on Civil Service sa Senado ay hindi niya bibigyan ng puwang para sa approval nito kung kumukontra ang mga kapatid nating mga sanitary engineers, no? Matatandaan na kaming mga master plumbers ay nagpa-practice sa profession namin base sa isang batas na nagmula pa noong 1955. So kung makikita nyo po ay napakatagal na panahon na po itong plumbing bill na ito na kailangan na pong ma-upgrade. Ang minimum requirements po kasi nito para ikaw ay makapag-examine ay high school graduate. Sa ngayon ang mga membro na ay katulad ko na graduate na ng kolehiyo ng engineering course, dalawa pang tapos ko, electrical at mechanical engineering, at yan ang mga ibang kumukuha dyan ay mga graduate ng civil engineering, graduate ng mechanical engineering, graduate ng architecture at saka iba pa. At kukunti na lang yung natirang high school graduates lang. At kung meron mang high school graduates lang, sila yung mga cream of the crop sa high school na hindi pa nakarating sa kolehiyo na pwedeng pumasa. Kasi napakahirap din po kasi yung examen nito, sa totoo lang, no? At
nasa 10,000 ang bilang kung kumulang ang mga master plumbers, no? At ang mga sanitary engineers naman ay humigit kumulang sa 3,000. Matatandaan na sa history na itong mga sanitary engineers, ang kanilang area of practice ay water sanitation, no? Ibig sabihin yung malinis na tubig na masusupply sa mga bawat bahay ay kanilang sakop yan, no? So yung malinis na tubig na parating sa metro mo, sa lote mo, sa bahay mo, at yung maduming tubig naman na maaring ilalabas ng ating sistema, ng ating mga septic sewer system, ay kukolektihin naman ng mga linya at papunta naman sa isang treatment plant, sewage treatment plant. Yan po ang original scope ng mga sanitary engineers. Yung papasok ng malinis na tubig sa lote at yung palabas na maruming tubig. At of course, yung ating kapaligiran sa hangin at sa solid, no? Solid waste management, tsaka sa air, clean air, at of course yung itong clean water nga. Kaya kung titignan mo yung kanilang batas na ganun din na kasabay din na isa batas noong panahon ng 1955, ay ang scope nila ay nandun, no? Papasok at yung palabas, no? At ang master plumber naman ay sa loob ng isang lote, isang bahay, yung bahay man yan maliit o mataas, no? Maski isang palapag o kaya 3 palapag, 5 palapag, kaya 10 palapag, no? 20 palapag, 30 palapag, hanggang 100 palapag, kung ano man taas niyan, ay maliwanag po nasakop yan ng master plumber o plumbing professional. Ngayon, noong 1977, dahil meron din pong pagusbong ng ekonomiya ng mga panahon na yon, ay at kukunti pa yung mga master plumber, ay pinayagan ng mga ilang sanitary engineers para mag-practice sa plumbing design ng mga panahon na yon. At mula noon, ang pagpayag pala sa kanila ay sa isang implementing rule, IRR, Implementing Rule and Regulation ng National Building Code noong 1977, pinayagan ng mga sanitary engineers para mag-practice sa plumbing design. At mula noon, sila ay nagpa-practice sa sakop ng master plumbers. At napabayaan naman ng mga master plumbers ito dahil panahon ng martial law yon, no? At nung na-ilif ang martial law ay hindi na nakapagreklamo ang mga master plumbers. At nandyan na ang practice ng sanitary engineers sa scope ng plumbing. Ang di lang maganda ay itong mga kapatid nating sanitary engineers ay parang sila na ay naghahari-harian sa area ng plumbing design na hindi naman dapat. Maliwanag na paghalongkatin mo lahat yung mga batas ay ang plumbing design ay nasa scope ng master plumbers. At dahil nakita natin ito na this service sa mga master plumbers, yung pagkasakop ng mga sanitary engineers sa area ng scope ng master plumbers, ay minarapat ng mga master plumbers na mag-akyat ng proposal sa Kongreso at saka sa Senado para ma-upgrade ang itong Plumbing Act, ito po yung Republic Act 1378, para maging plumbing engineer yung level nitong master plumber, na pag maaprubahan ito ay magiging tawag na dyan sa master plumber ay plumbing engineer. At pero para hindi naman matigil yung nagpa-practice na mga sanitary engineers, kasi siyempre nandyan na sila, nagpa-practice na sila mula 1977 hanggang sa kasalukuyan, ay sa batas na ito, sa proposed na batas na ito, ay pinapayagan naman sila na makapag-practice, no? Makapagpatuloy sa practice. Pwede silang bigyan ng bagong lisensya na ang pangalan ay plumbing engineer. Yung mga lahat ng lisensyado o nagpa-practice na master plumber ay magiging plumbing engineer automatically. Ganon din itong mga nagpa-practice na sanitary engineer, pwede rin silang bigyan ng bagong lisensya na plumbing engineer. So madadagdagan yun talaga yung legitimate na scope of work nila, maliban dun sa scope ng bilang sanitary engineer, na ito yung sewage treatment plant at saka clean water, no? Yung mga linya ng tubig galing sa Balara, galing sa Nawasa, dinidistribute ni
Maynilad o Maynilad Water o si Manila Water o kaya kung ano man na water district sa inyong mga bayan o syudad. Ito po yung scope ng sanitary engineer. Pero yun po sa loob ng bahay, sa loob po ng lote, ay scope po yan ng plumbing professional, yung master plumber o plumbing engineer. So yan po, hindi po pinipigilan na yung mga practice ng practicing, yung nagpa-function na sanitary engineer. No? Ang maapektuhan lang dito ay yung hindi pa pumapasa, yung hindi nagpa-practice sa plumbing at saka yung gagraduate pa lang at kukuha pa lang examen, no? So ang magiging plumbing engineer lang ay puro yung mga nagpa-practice ng master plumbing at saka itong sanitary na nagpa-practice ng plumbing. Kasi yung hindi ka naman nagpa-practice, tumigil ka na kasi nasa negosyo ka na, nasa management ka na, o wala ka na sa linya ng designing ng plumbing system, plumbing sanitation, hindi mo na kailangan ng mabigyan pa ng lisensya. Ang bibigyan lang dapat ay itong mga nagpa-practice. Dahil sila ngayon ang tuloy-tuloy na dalubhasa dahil tuloy-tuloy ang kanilang practice. So, ganyan pong nangyari nung Lunes ay natenga po ito dahil sa paniniwala ni Senator Trillanes na hindi dapat pag-usapan. So, ito'y malaking disservice sa ating mga kapatid na master plumbers dahil matagal nang inaasam-asam ng mga master plumber na ma-upgrade na yung level nila na mula sa level na yan, master plumber, maging plumbing engineer. Matatandaan natin na nung simula ng 2015 ay nagsimula na itong ASEAN integration. Yung 10 bansa dito sa ASEAN ay nagkaroon na ng opening up ng mga negosyo, ng mga produkto, ng mga serbisyo. Madaling sabi ay ang isang professional dito sa Pilipinas ay pwede na mag-practice doon sa Vietnam o sa Cambodia o Laos o sa Burma, Thailand o Malaysia o Indonesia o Brunei o Singapore. Ganon din naman sila. Pwede na rin silang pumunta dito at mag-practice. No? Ang isang galing sa isang member nation ng ASEAN, ang isang Vietnamese pwede siyang pumunta sa Burma o kaya yung Burmese pwede siyang pumunta sa Indonesia. Yung Indonesian engineer pwede siyang pumunta sa Malaysia o whatever, no? So magkaroon ng opening up, parang ginawa ng mga European countries, nagkaroon sila ng European Union, parang nag-isa sila ang kanilang ekonomiya at ganun din sana yung mangyari rito. At nagsimula na ito nung January 1 of 2015. At dahil dito, kung hindi ma-upgrade itong mga master plumbers na maging plumbing engineer ay maaring hindi tayo makasabay doon sa plumbing engineers o master plumbers o sanitary engineers ng Thailand, o Malaysia, o Vietnamese, o Indonesia. Ito po yung nakikita natin na problema na dapat pong ilagay sa isip nila Senator Trillanes at yung Professional Regulation Commission at yung mga iba pang sangay ng gobyerno at pati na itong Department of Labor and Employment na dapat tingnan nila. Dapat bigyan nila ng mga pulisiya na magbibigay ng pagkakataon para umangat yung kapasidad, no? O tumaas ang kapasidad ng bawat professional, lalo na tayong mga galing sa Pilipinas na umangat para pagdating sa ASEAN, itong ASEAN open business na sinasabi ko ay maging mataas ang ating kakayahan. At yan po ang dapat na makita natin, no? Pagpatuloy natin na i-advocate na ang ating gobyerno, lalo-lalo na itong Senado at ang Professional Regulation Commission at of course ang Kongreso, tayo nagpapasalamat dyan na nauna nang napurba nito. Okay. At medyo maigsi po ang panahon natin dahil tayo po'y nagkaroon ng kompromiso kanina. Nagkaroon na tayo ng extra. Hindi na makarating aking partner, Paski.
At tapos naman po ang pagkakataon na makapagtanghal sa ating programang Talakayan Pinoy. Muli po kaming nagpapasalamat sa Panginoon para sa isang pagkakataon na makapaglingkod. Maraming salamat po sa biyaya ng buhay na pinagkakaloob nyo sa amin araw-araw. Huwag po sana kayo magsasawang patawarin ang aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagmamahal, pag-unawa, pagtulong at paggabay sa amin. Nawa po ay lumaganap sa libutan ng pag-ibig, kapayapaan at pag-unawaan sa bawat isa. Amang banal, mahal po namin kayo, sampu ng aming mga kapwa. Nawa po ay basbasan nyo ang programang ito, ang Talakayan Pinoy, at ang stasyong ito, ang Kakampihan Line, upang kami patuloy na mapaglingkod sa inyo at sa aming mga kapwa, Panginoon. Ang lahat pong ito ay aming papuri at pasalamat sa inyo, at ito po ay aming samot dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus, pamagitan ng Inang Birheng Maria. Sa pangalan po ni Mr. Equalizer, si Mr. Daniel Soleta, at ang aking classmate Pasky Natividad, ito po yung lingkod, Engineer Willie Juan. Pagpatuloy natin ang wagas na paglilingkod sa ating mga kapwa, at ang Panginoon ang bahalang magbalik. At lagi nating itinataas ang ating pamahalaan, lalong-lalo ng ating Pangulong Duterte, na sana po'y of course kasama na ang kanyang membro ng kabinete, mga membro sa Senado, membro sa Kamara, ang ating mga local government officials, ang ating kapulisan at ating armed forces, na sana sila po'y paspasan, biyayaan, bigyan ng lakas sa sigla para magampanan nila ang kanilang mga responsibilidad at trabaho sa ating bayan, Panginoon. At sana palagi silang maging matapat sa paglilingkod sa ating inang bayan. Amen. At sa pangalan ng ating technical engineer na si Allen Soto, at of course papaalala natin yung mga gustong maglagay ng mga solar panel sa kanilang mga bubong, no? Lagi tayong nagkakaroon ng mga seminars dyan sa MEPFS Center sa Quezon City. Kanto lang po ng EDSA Corner, Panay Avenue. Kayo po iniimbitahan namin lagi. Kada Lunes at saka Miyerkules mula alas 6 hanggang alas 9. Okay, at magkasama-sama po ulit tayo sa susunod na pagtatanghal. Mabuhay ka, Pilipinas! Makita, nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng tali sa paa, limulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta.